Alam mo ba na hindi ka nababayaran ni Facebook o magkakaproblema yung mga earnings mo pagdating ng payout ngayong darating na January 2026? Kung kayo po ay nakareceive ng notification dyan po sa inyong monetization sa payout na nakalagay po dyan, please update your payout information or your tax information ngayong darating na January 2026 nga po. Napaka-importante po ng aking mga ituturo at sasabihin, especially sa mga OFW, dahil meron po kayong mga part dyan na baka po kayo malito kung ano po ang ibig sabihin yan. So nasa sa inyo na po yan. Kung madamot po kayo sa buhay, huwag niyo pong i-share yung information na to. Pero kung hindi naman, alam mo na, ibig ko sabihin, i-share mo na po yan. So makikita nyo po yan guys, pumunta lamang po kayo sa inyong professional dashboard at bumaba po kayo dyan, i-click nyo po yung payout. So piliin nyo lang po kung isa lang po yung account nyo. Well, yun lang po yung i-click nyo. So pagka-click nyo po yan, meron po kayong makikita na katulad po ng ganito, renew in one click by January 1, 2026 to avoid payout delays. So ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano yung pag-fill up. I-click nyo lamang po yan at make sure lang po no, na makaka-receive po ng one-time password ang inyong email address or ang inyong pong phone number na nailagay. So just click continue. And then dito po, wala na po tayong babaguhin pa dito. Individual, tapos dito no. So kung meron po tayong mga na-fill upan na business po na ilagay natin or non-profit, hindi nyo po dito yan mai-edit. Mag-appeal lamang po kayo kay Facebook para po maayos po ninyo yan. So ngayon, continue po tayo. Next lamang po. Kung halimbawa, meron silang hinihingi na TIN number, yun po yung TIN number nyo dyan sa Pilipinas ang ilagay nyo po. Kung kayo naman po ay nasa abroad, well, ilagay nyo pa rin po yung inyong TIN number. Siyempre, yung country nyo, dapat Philippines. So ngayon guys, proceed tayo dito. Ito yung napaka-importanting part So, I confirm na lang po that my address is valid. So, i-click nyo lamang po yan at wala na po kayong makikita dyan na pula. I-click nyo lamang po yung I confirm that my address is valid. Okay? So, ngayon, magne-next na po yan. You are eligible for the treaty benefits. Ngayon po guys, pagdating dito sa part na yan, yung tinatawag na signature, type your full name, kung ano po yung pinilapan nyo sa una, kung ano po yung eksaktong pangalan nyo, yun lamang po ang ilalagay nyo dyan. Caps lock po. Hindi nyo po kailangan na, yung iba po kasi nagtatanong sila na signature. Hindi po. Yung pangalan nyo lamang po ang ilalagay nyo dyan. Kung ano po yung pinil up nyo sa tax information na naka-caps lock ha. So ngayon guys, in-next na po natin yan. So makikita nyo po guys, dito ha, nakalagay your tax information is incomplete. O yan, shoutout po sa ating mga OFW ha, yung mga nasa ibang bansa, ito na po yung part na pag hindi nyo naintindihan, malilito po talaga kayo. Pero syempre, nagawa natin ng paraan, kaya ituturo ko po sa inyo. So ngayon, ang gagawin po natin yan, your tax information is incomplete. So anong gagawin? I-click po natin yung resolve. So dito po sa resolve na yan, babalik po tayo doon sa simula. So guys, once na na-click nyo yung resolve, babalik po kayo sa pinakasimula, ito po yung makikita natin. Ayan. So dito guys, kailangan i-click mo yung update. Ayan, yung nakikita nyo yung update na yan ha. Pagka-click nyo po ng update, ito na po yung makikita nyo. So dito po, mayroong supporting document at saka written explanation. Ang kailangan nyo lamang po, i-click dyan yung written explanation. O mga OFW, makinig po kayo ha. Tapos, ang ilalagay nyo po, i-click nyo po itong I am currently living outside my country of residence on a temporary basis due to the duration of this arrangement. My tax resident status is not affected. Yan kasi guys, halimbawa, nasa US tayo, no? Tapos, ang nailagay natin ngayon na TIN number natin, dahil galing tayo Pilipinas, sa Pilipinas nga po. At the same time, ngayon, magtataka kasi si Facebook, kaya sinasabi niya incomplete dahil sa Pilipinas, yung inyong tax na ginagamit, tapos yung address nyo nasa US. So, yun po ang ilalagay nyo. Na ipapaliwanag nyo po, written explanation nga po, na kayo po ay temporary na nandun sa ibang lugar. Parang ako, nandito ako sa Singapore, nagtataka si Facebook, Pilipinas yung dinideclare ko na tax information ko, na TIN number, bakit ang address ko nasa Singapore? So, yun po, ganun lang po yung dapat nyong gawin. Ngayon, kapag halimbawang kinontinue po natin yan, so yan, your tax information is complete. So dito naman guys, sa pinakababa, ipaliwanag ko na rin sa inyo, no?
itong nakalagay na get your tax documents electronically. So, i-click nyo po yan dahil napaka-importante niyan. I want paperless delivery. Deliver my tax documents. Ibig sabihin guys, hindi na nila ipapadala doon sa iyong address. Kung hindi, doon na nila mismo ipapadala sa inyong email address. Mas maganda po yan kasi minsan sa Pilipinas, paiba-iba po na yan ang address, lalong-lalo na no, kung meron po tayong pinagkautangan o meron tayong mga nilukong tao, palipat-lipat tayo ng address. So, much better po, updated po yung email nyo. Doon na lang nila isisend yung inyong tax information. Especially kung meron po kayong mga bagong tax information na pipilapan, isisend na po nila yon. O, shoutout po sa inyo, no? Magbayad kayo ng utang. Huwag kayo manloko ng tao. Dahil masama po yon. Hindi ka magtatagumpay. Mahirap yon. Hindi ka makakatulog na maayos. Okay, guys? Kaya yan. O, tapos na, di ba? So, makikita nyo na dyan na updated na yung inyong PIN number information. So, ano pang hinihintay mo? Kaya bumalik kayo dito kay Nutnut Palaboy dahil for sure, marami po kayong matututunan. At the same time, tatamaan ka pa sa mga pahugot ko, pero, sigurado, matatawa ka. So, share this information and don't forget to subscribe. Kung wala naman po, click follow na lang. Shout out po sa ating lahat at advance Merry Christmas and Happy New Year. Bye!